ang buhay? Well, tell me right now, in front of me, ngayon, sabihin nyo sa akin, meron bang perfect ang buhay na walang worst experience? Be it in the workplace, be it in pageantry, be it in sports. Pag tinanong ka, and if you are an athlete, ano yung worst experience mo at saan? Do you think na, kasi ito yung worst experience ko, dyan sa Olympic, dyan sa Brazil, no? Kasi yung isang committee dyan, dinaya-daya ako, chu-chu-chu-chu. But, do you think that yung may-ari, yung staff or yung may-ari ng Olympic ay galit ka na rin? Ganun ba yon? Galit ka na rin sa Olympic officials? Ganun ba yon? Dahil nagkaroon kayo ng hindi pagkakaunawaan ng referee o ng kung saan. Yan ang worst experience mo. Mali ba yun? Mali ba yun? I don't get it. No? Oo. Siguro, ang mga Pilipino lang ay masyadong nagbibigay ng leeway, no, sa ating mga counterpart na kapitbahay para gawin silang spoiled. Parang ang Pilipino, kailangan ang nag-iintindi sa mga brat, sa mga bratinelang power banks, no? Hindi pwedeng ganon. Hindi pwedeng tayo lagi ang nag-a-adjust sa kanila. Hindi pwedeng susupili ninyo yung freedom of expression ng tao para hindi masaktan ng kosmo. Tama? Bakit niyo susupilin yung sarili mong worst experience para para lang hindi mo masabi na yung pageant na yon, dun ka napilayan? Eh dun yun naman ang totoo. Kay Atisa pa lang at kay Vice Ganda, eh wala na yang pinagtatanggol ninyo. Ipis lang yan. Sinalbahin na nga yung reyna natin. Hindi ba merong beauty queen na nagsalita tungkol dyan? Oo, dyan sa sa Cosmo, at sinabihan talaga yung mga pangyayari dyan. Ano yung itatago ninyo? Yung isang beauty queen na nagsalita tungkol at nagkwento dun sa nangyari, dun sa aksidente na maraming nasaktan. Tapos itinatago yan ng Cosmo, tapos tinotolerate nyo? Tinotolerate nyo? Ang wawalang hiya nyo naman? Ang kakapal nyo para i-tolerate yun. Ginagawa ng kasinungalingan si Atisa, niya to-tolerate nyo? Tapos sinagot lang ni Atisa na worst experience, nagagalit kayo?